Okay, sa ngayon naman ay sa episodes of John tayo at sa lesson 4 na rin tayo. So, start natin ngayon ito sa talakayin natin yung theme, the theme of the first episode of John. So, isulat nyo na lang ito. Isulat nyo na lang yung theme ng first John. God is light, life, and righteous love. God is light, life, and righteous love. God is light, life, and righteous love. His character calls for holy living. His character calls for holy living. And brotherly love on the part of the believers. Okay, this is the theme of 1 John. God is light, life, and righteous love. His character calls for holy living and brotherly love on the part of the believers. So, yan ang pinakatema ng sulat na ito ni Apostle John. Yung character ng Panginoon ay hindi lang basta malaman mo na yun siya, kundi ito ay nananawagan sa atin na isa pamuhay natin ang kabanalan at mamuhay sa pag-ibig. Kailangan tayong matuto na mamuhay sa pag-ibig. Holy life and walking in love. Yan ang pinakatema ng 1 John. Ngayon, pagbibigyan natin ng basic outline, bibigyan natin ng basic outline ang 1 John, buong book of 1 John. Kasi pag may outline, madaling isundan, madaling ituro, madaling i-share. So, makakatulong to sa Sunday school ninyo or sa Bible study ninyo. Pwede yung gamitin ito as an outline para magkaroon ng maayos, malinaw na pag-aaral sa Bible study ninyo or Sunday school ninyo or personal discipleship pag meron kayong dinidisciple. So, pag may basic outline ito, number 1, o lalagyan natin ng basic outline, number 1 is introduction. Yung introduction niya, nasa 1 John chapter 1 verse 1 hanggang verse 4. Ang introduction niya ay pagbibigay niya ng testimony or confirmation tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pinapatunayan niya o pinapatutuhanan niya na lahat ng mga itinuturo niya at itinuro ng mga ibang leaders ay totoo nga kasi nakita niya, narinig niya, natunghayan niya sa ating Panginoong Hesus mismo. So, yan ay napakagandang example sa isang leader. Dapat kung leader ka, meron ka nito. Ano ito? Yung tunay na pagkakakilala sa Panginoon. Kasi paano may ipapakilala ang isang person na hindi mo naman talaga kilala?
Yung word na kilala kasi, naging mababaw lang sa atin. Narinig natin yung pangalan, kilala mo ba siya? Oo, kilala ko yan. Uy, kilala mo ba si vlogger na ganito, si ganyan? Uy, kilala mo ba yung bagong TikToker ngayon? Oo, kilala ko. Parang mababaw kasi hindi mo naman talaga siya kilala. Narinig mo lang yung pangalan niya o napanood mo lang siya. Ngayon, napanood mo lang siya, kilala na. Kasi pababaw ng pababaw yung ibig sabihin. Gaya ng word na friend, di ba? O dati naman yun yung talagang word na friend, yung talagang friend mo talaga, magkakilala kayo talaga. Ngayon, i-add mo lang siya sa Facebook, friend na kayo. Hindi mo naman siya kilala, kahit in-stalk mo pa, hindi mo naman siya talaga kilala personally. Pero friend mo, tinatawag mong friend mo. Oh, friend ko siya sa Facebook. O, dala-dala natin sa ating Christian life ngayon. Kilala mo ba ang Panginoon? Oh, kilala ko ang Panginoon. Sure ka ba? Sure ka ba na talagang kilala mo siya? O, alamin ninyo yung mga, kung kaya ay may mga hinahawakang mga cell groups sa church ninyo, isigurado nyo doon sa mga umaattend ng cell group ninyo na nandoon siya sa cell group na yun, hindi dahil sa mga activities na ginagawa ninyo. Tulad ng pagluluto, tulad ng panonood ng movie, o ano man yung activities ninyo sa cell group ninyo, isigurado nyo na nandoon siya dahil sa talagang nakilala niya ang Panginoon. Actually, may mga gumraduate ng Rhema, hindi naman talaga nakilala ang Panginoon. Hinabol lang talaga magkaroon ng diploma. At hindi po maganda yan na pamarisan. Dapat kilala mo siya. Kasi lalabas kayo dito, pagka-graduate ninyo, lalabas kayo para ipakilala siya sa iba. Dahil maraming hindi nakakakilala sa kanya. Nabulag sila ng relihiyon, nabulag sila ng doktrina ng relihiyon, nabulag sila sa bagay sa mundong ito. So kailangan nilang makilala ang Panginoon. Ngayon, sino magpapakilala sa kanila? Di yung mga nakakakilala sa Kanya. Yan. Although si John, nakita niya physically. At hindi mo na kailangang gayahin yung naranasan ni Apostle John. Kasi si Apostle Paul, hindi naman niya nakasama si Jesus Christ physically, pero yung pagkakakilala niya sa Panginoon, matindi. Napabilib pa nga si Peter. Dahil sabi ni Peter, mas malalalim pa yung mga alam ni Paul kaysa sa atin. So, pwede mong makilala ang Panginoon kahit hindi mo siya nakasama physically. At mas makikilala mo siya tulad ni Apostle Paul. Kahit hindi niya nakita, narinig, nakasama, naramdaman, natungayan, physically si Jesus Christ, pero nakilala niya si Jesus Christ ng lubusan. So, yan ang introduction. Pinapatutuhanan ni Apostle John yung lahat ng kaalaman, lahat ng mga naituro tungkol sa ating Panginoon. Number 2, conditions for fellowship. Conditions for fellowship. 1 John chapter 1 verse 5 hanggang verse 10. 1 John chapter 1 verse 5 hanggang verse 10. So ang condition ay the Word of God richly dwelling in our hearts
At dahil sa nagdwell ito richly in our hearts, then we will be able to apply them into our lives. At kapag ginawa natin yon, ina-apply natin yung Word of God sa ating buhay, then we are letting our light shine. At kapag nagkaganon, then doon magaganap yung tunay na fellowship. Fellowshipping because of the Word of God. Kasi pag hindi ako filled with God's Word, kapag hindi nagdidwell yung God's Word sa akin, at hindi nagdidwell yung God's Word sa'yo, tapos nagkita tayo, hindi tayo nag-fellowship nun. Socializing lang yon. Pag nagkita-kita ang mga mananampalataya na wala sa center ang Word of God, that is not fellowship. That is socializing. Ang kondisyon para magkaroon ng tunay na fellowship, kailangan ang bawat magkikita-kita mayaman sa salita ng Diyos. Doon nagkakaroon ng tunay na fellowship. Puspos ako ng Word of God, puspos ka ng Word of God, puspos ng Word of God yung mga isasama natin sa fellowship, yun talaga ang fellowship. Ngayon, iba na ang ibig sabihin Pag tinanong tayo ng magulang natin, lalabas tayo ng bahay, saan ka pupunta? Pupunta ako ng fellowship. Pero wala naman talagang prepared na isasabihin niya tungkol sa kung ano ang sinabi ng Lord sa kanya sa Bible. Pupunta lang siya doon dahil gusto niya makipagkita, to socialize. The conditions of fellowship is the Word of God. Lalong-lalo na kung yung Word of God ina-apply ko, yung Word of God ina-apply mo, we are letting our light shine. Nako. At kapag nagsama-sama tayo, then doon nagaganap yung the church will burn brighter. And then number 3, first is introduction. Second is the conditions for fellowship. Number 3 is the conduct of fellowship. Conduct of fellowship. 1 John chapter 2 verse 1 to 29. The conduct of fellowship is love must be the motivation. Love should be the motivation. I love God, and that's why I love my brothers and sisters. Hindi yung pupunta ka sa church na mayroong kaisipan na, sigurado, aatin din yun. Kakainis. Hindi pwedeng may galit at hinanakit ka. And hindi pwedeng pupunta ka lang doon para mag-pray. Pupunta ka doon because you want to minister the love of God na nararanasan mo. Kailangan nag-overflow yung love of God sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na you love God but you hate His children. You love the Lord Jesus, but you hate His body. Hindi pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng sabihin na, gusto kong itsura mo, pero ayaw ko ng kulay mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa minamahal mo kung talagang mahal mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, mahal kita. Because you are the head of the church. Pero ayaw kong sumama, ayaw kong makipagkita doon sa mga believers. Parang sinasabi na, gusto ko lang yung ikaw as the head, ayaw ko sa body. Hindi pwedeng ganun. If you love the Lord, you will love the church.
Because Christ and His body are one. Love must be the conduct. Sa church, doon ay lugar na kung saan ang atmosphere, ang environment, ay nararamdaman ang pagmamahal. Kailangan para siyang magnet na hindi mo nakikita pero na nahihila siya doon or na nahihigop siya. Yung object nahihigop siya ng isang bagay na hindi mo nakikita na nandoon sa magnet. Kung saan man tayo magfe-fellowship, dapat nandoon yung magnet of love. True love for one another. Hindi pwedeng magkikita-kita lang tayo doon tapos kanya-kanya. Hindi pwedeng magkikita-kita lang tayo doon, magkamayan lang tayo doon, pero walang love na nagre-release from you and from other believers. Sarap mag-worship pag ang love ay you can feel it in the air. You can feel it in the atmosphere. Sarap mag-worship sa Lord pagka ganun. But if there is hate, pag may mga emotional pain, pag may hurts dahil sa hindi nagkaintindihan, masisense mo yan sa atmosphere at yung worship parang hindi siya nag-breakthrough. Hindi, parang hindi nakakarating sa langit yung worship. Parang hindi nakakarating kay Lord yung worship mo. Parang nangaharang siya. So, importante yon na love should be the motivation and it should be the conduct of the believers pag sila ay nagfe-fellowship. And then number 4, the characteristics of fellowship. The characteristics of fellowship. Conditions for fellowship, conduct of fellowship, characteristics of fellowship. Ang characteristics of fellowship naman, ganito. 1 John chapter 3, verse 1 to 24. Kung isa-summarize natin, the characteristic of fellowship should be Christ-centered. Jesus Christ must be the center. Sino siya? Ano siya? Saan siya galing? Anong ginawa niya? Anong ginagawa niya ngayon? Anong plano niya? Anong purpose niya sa atin? Paano siya i-glorify? Anong nais niya sa ating buhay? It should be Christ-centered. Ang problema kasi ngayon, ang fellowship, yung characteristic niya ay business-centered or chika-centered, trending-centered. Ang fellowship dapat is Christ-centered. At madaling maging Christ-centered ang fellowship kung yung mga magfe-fellowship ay Christ-like or Christ-centered din yung buhay nila. And so, alam niyo, itong first dyan, pampabuti ng tao, to pampabuti ng isang believer, pampabait, pang-ayos ng ugali. Paalala na kung sinasabi nating Christian tayo, then we should live as Christians. Hindi pwedeng sinasabi mong Christian ka pero yung buhay mo hindi siya makakristyano. Okay? And then, cautions of fellowship. Merong cautions. Ano yung caution dito? 1 John chapter 4 verse 1 to 21. Kailangan tayong maging handa, maging maingat, maging aware. Kasi hindi lahat ng umaattend
ay merong pure motives. Merong a-attend sa fellowship na ang motibo ay iba. May mga uma-attend na tumitingin lang ng niligawan. May mga uma-attend na hihiram lang ng damit. Iba-iba ang motibo ng mga believers. At syempre, itong ingatan natin. Meron mga uma-attend na ang purpose lang nila ay akayin tayo sa kanilang samahan. Akayin tayo sa kanilang church. Okay lang sanang akayin tayo kung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. No? Ang problema na kung nakakakilala na tayo sa Panginoon tapos aakayin pa nila tayo sa kanilang church. Meron at merong a-attend na akala mo magiging committed din siya pag nagsalita siya, parang gusto niyang sumuporta sa ating church, pero ang natatago pala niyang motibo, tayo ang gusto niyang alisin sa church na yun. Lalo na kung nakita nilang talented tayo, nakita nila na may mga special abilities tayo, at sa church nila ay wala yon, and then ita-target ka nila. So maging aware kayo doon kung ginagamitan kayo ng pain para kayo ay mapunta sa kanilang samahan. Baka gumagamit lang sila ng pain sa inyo. Nakita nila na magaling kang tumugtog halimbawa ng gitara o itong mga style na gagawin nila sa iyo. Magagamit yung Brad sa church namin kasi wala pa kaming gitarista. O, kapag ikaw ay marunong kumanta, pwede nang sabihin sa iyo na, alam mo, sa totoo lang, naghahanap kami ng singer eh. Baka ikaw na ang kasagutan sa prayer namin at sa hinahanap namin. O, careful kayo ha. O, halimbawa, wala ka pang boyfriend, pwede nang sabihin sa, alam mo sa amin, dami mga lalaki doon, mga single pa, available pa. O, pwede nang sabihin sa'yo, pag wala ka bang girlfriend, try mong pumunta doon sa amin, Brad. Ang dami. Gagamitin nila yung ating needs para tayo'y maakay nila. So kayo dapat maging aware sa mga pumupunta sa church ninyo kung ano yung kanilang mga clever moves para kayo ay mahikayat nila sa kanilang church. Dahil hindi lahat ng umaattend sa church ay genuine ang motive. Ito pa, may mga umaattend lang sa church para kumuha lang ng chismis. Or mag-observe kasi meron siyang narinig na balita tungkol sa fellowship natin at gusto niyang patunayan. O ang mga iba, sadyang chismosa, wala naman siyang motibong ganon, pero hindi niya talaga mapigilan ang kanyang sarili at yung mga naobserbahan niya na hindi naayon sa kanyang philosophy ay pwede niyang gamitin yon para siraan kayo. Ngayon, tayo naman, itadirect ko sa atin personal, kung tayo ay uma-attend ng fellowship sa church natin o sa fellowship ng iba, then make sure na ang motive mo ay pure. Okay? Then last, the cause of fellowship. The cause of fellowship. The cause of fellowship, 1 John 5, verse 1 to 21. 1 John 5, 1 to 21. Yung kadahilanan naman kung bakit kailangan natin mag-fellowship ay so that we can minister to one another. Ako, gagamitin ng Lord to minister to the needs of others.
ikaw gagamitin ng Lord to minister to the needs of others also. So we are ministering one to another. Importante yan. Napupunta ka sa church to minister. Hindi lang yung mga gagamitin sa harap. Actually, ang tunay na ministry nangyayari yan sa sa one-on-one or sa small group. Doon talaga nakikita o nagkakaroon ng demonstration yung magmi-minister ka sa specific needs ng tao. Mas mafe-feel ng believers na siya ay napaglilingkuran kapag sa mga konting maliit na grupo lang. Kasi pagka nakikinig tayo sa preaching, maramihan, totoo, nami-meet din yung needs natin, may minister din doon, pero hindi ka makapagsabi doon sa pastor ng pinagdadaanan mo. Hindi ka makapagsabi ng talagang specific na pinagdadaanan mo, specific na sitwasyon ng buhay mo. Pero pag ikaw ay nasa 2, 3, 4, 5 groups, then pwede kang mag-open. Dapat ready tayo to give the right answer. Dahil pinaka-the best na maibibigay natin sa mga tao ay word in due season. Yung seasonal words. Hindi pera eh. Hindi pera ang pinaka-the best na maibibigay mo kasi, anong susunod? Pag nabigyan mo na siya ng pera. Yung bibigyan mo bang pera sa kanya, hindi mo uubos? Hindi ba mauubos yun? So, ang pinaka-the best talaga na maibibigay mo is the timely words, the timely advice. Kaya you must be ready to give the timely advice in the spirit of true love. Okay? So ngayon, punta tayo sa purpose for writing the First John as stated by John. The purpose for writing the First John as stated by John. Number 1 is to provide basis for fellowship of believers with each other and with God. To provide basis for fellowship of believers with each other and with God. 1 John 1:3. 1 John 1:3. Second is to provide basis for fullness of joy. To provide basis for fullness of joy. At ang kanyang pinaka-point dyan, the basis of true joy. The basis of yung tunay na kaligayahan is the Word of God. It's the Word of God. Kung gusto mo ng pangmatagalang kaligayahan, yung talagang kaligayahang hindi natitinag, it's the Word of God. Kailangan kang dumating sa punto na kung saan ay kauhawan mo ang Word of God, at the more na ini-intake mo ang Word of God, and the more na pinupuspos mo yung puso mo ng salita ng Diyos, then the more joy ang siyang mararamdaman mo. At kapag napuno ka ng Word of God, sobrang saya mo kahit sino pa yung taong mawala sa'yo. Kahit sino pa yung taong nakasakit sa'yo, hindi na niya magagawang gawin kang malungkot. Kaya alam po ninyo, sa totoo lang ay naawa ako sa mga believers na ang dali-daling mawala yung joy nila. Iba sa financial problem, nawawala na ang joy. Ang iba, family problem, nawawala na ang joy. Ang iba, break up, nawawala na yung joy. Ang iba, namatayan ng mahal sa buhay, nawawala na yung joy. Yung joy nila ay
Nakadepende sa suliranin. Nakadepende sa sitwasyon. Kung maayos ang sitwasyon, then masaya sila. Alam nyo, hindi ganun ang plano ng Lord when it comes to pure joy of the believers. Ayan, alam kong sabihin yun kasi sa akin ay wala akong moment of sadness or loneliness. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang gawin mo sa akin, alam ko how to stay joyful at dahil yon sa ang Word of God ay nakaukit na sa aking puso. At kung sakali man na ang joy na ito ay alam ko nababawasan na, kasi alam ko ang level ng aking joy. Kung nababawasan na, babalik ako ulit sa Word of God. Babalikan ko ulit yung mga scripture verses na minimeditate ko. Pakikinggan ko muli yung mga preaching na dati kong napakinggan na. Gagawin ko ang lahat para bumalik yung mataas na level ng joy. Kasi nga, the joy of the Lord is our strength. No joy, no strength. And if you have no strength, you can't move on. You can't go forward. You cannot advance kapag walang strength. At yung strength natin is a result of our joy. So if you're full of joy, you are full of strength. You are strong if you are full of joy. And the basis of our joy is the Word of God. Next is to give help in guarding against sin. To give help in guarding against sin. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. So ang Holy Spirit ay hindi lang siya tumutulong sa atin na bumalik sa Panginoon kung tayo nagkasala. Tumutulong din siya sa atin para hindi tayo mahulog sa kasalanan. And actually, doon sa book of James, hindi natin bubuksan, pero sa James 1:13-15, ang pintuan kasi dyan, kung bakit natatrap tayo sa kasalanan, is yung desire natin. Ano yung dinidesire natin? O sa anong bagay nabubuhay yung desire natin? Or nai-ignite yung desire natin? Kasi once na hinayaan mong ma-ignite ang iyong desire sa mga fleshly things, then yung desire na yun, lalaki ng lalaki yun, until na ito ay gagawin mo na. Kaya kapag ang desire mo ay hindi na, kapag ang iyong puso hindi na siya nagdi-desire for more of God's Word, hindi na siya nagdi-desire ng for more of God's presence, then for sure, yung desire mo magiging more of this world, more of this flesh. Hindi kasi pwedeng magsabay ang desire for God and desire for the world. Hindi pwedeng magsabay yan. Kung ano yung pinili mo, automatic yung hindi mo pinili, ma-eliminate. So if you choose to desire to love God more, then automatic the desire to love the world will be eliminated. But if you will allow to desire, if you will allow your heart to desire the flesh, the works of the flesh, or the lust of the flesh, if you will decide to desire for that, then automatic, the desire for God and for His Word and for His presence will be eliminated. Yeah, so para magwardyahan natin ang ating buhay, check your desire. And let the Holy Spirit allow the Holy Spirit to give you
the desire for more of God's Word and more of God's presence. Next is to warn them concerning false teachers. 1 John chapter 2 verse 26. To warn them concerning false teachers. I want to warn you also kasi lahat tayo ay sa ating panahon ngayon ay marami tayong time sa social media. Sa inyo, mga estudyante siguro, nalilimitahan kasi may mga oras lang na kailangan yung gamitin yung cellphone ninyo. Pero meron pa rin access. Meron pa rin kayong access sa social media. Ngayon, ang daming mga ministers, ang daming mga preachers, ang daming mga teachers, prophets, apostles na nasa social media. Kahit saan, Instagram or Twitter, andun sila. Sa YouTube, Facebook, or naman yung mga application, andun sila. Pero, kailangan tayong choosy. Kung ang purpose mo ay ayaw mo na ma-contaminate ka ng false teaching. Kailangan mong mapamili, mapanuri sa mga hahayaan mo na mag-minister sa'yo. Okay? So, wag niyong hayaang easy to be influenced kayo. Kailangan, which is pag-aaralan din natin sa mga susunod, how to discern the right spirits and the wrong spirits, how to discern false teachers, false prophets. Mapag-aaralan natin yan sa mga susunod na lesson. Pero ito sasabihin ko sa inyo, huwag kayong napakadaling ma-impluensyahan. Gamitin ko yung term na ito, huwag kayong easy to get. Hindi dahil sa mga matatamis na salitang ginagamit ng mga preachers ay tama na lahat ang kanilang mga sinasabi or tama ang kanyang pinupunto or tama kung saan kanya dinadala. Sa anumang bagay, huwag kayong easy to get. Huwag kayong nagmamadali, huwag niyong masyadong buksan ang puso't isipan at damdamin ninyo sa anumang bagay. Lalo na sa teaching. Dahil once na pinapasok mo ang wrong teaching, then ang epekto niyan, wrong lifestyle. Pag pinapasok mo ang maling katuruan, marami nang magiging mali sa buhay mo. Kaya dapat maging maingat tayo sa kung sino yung hayaan nating magbibigay ng influence sa atin. Then, last, to give basis for assurance. 1 John chapter 5, verse 13. 1 John 5:13. To give basis for assurance. Talagang hindi lang basta tinuro ni Apostle John, kundi mayroon talagang katiyakan. Okay, so John makes a very strong distinction between, sulat nyo, John makes a very strong distinction between right and wrong, life and death, love and hate, truth and error, light and darkness. Apostle John makes a very strong distinction between right and wrong, life and death, love and hate, truth and error, light and darkness.
And then sulat ninyo ito. To walk in the light of the Word is to develop a mature Christian character. Huwag niyong kalilimutan yan. To walk in the light of the Word is to develop a mature Christian character. So it's not what you know, but it's how you do what you know. Ayan talaga ang proof ng maturity. It's not just knowing, but doing. Okay, the keywords, yung mga keywords in 1 John based on the King James Version. No? The keywords. Una, yung word na know. The word know, 39 times. So, hindi ko na chinek ito dahil marami. Pero sa inyo, pwede nyo i-check. Then, sabihin nyo na lang sa akin kung may nagkamali. Basta yung word na know, 39 times na nabanggit yan sa 1 John. And the word God, 64 times. 64 times na nabanggit yung God. The next keyword is love. The word love ay na-mention siya ng 46 times. 46 times na nabanggit yung word na love. And then, next is fellowship. So, hindi siya gaanong nabanggit, but 4 times. At pag nabanggit na yan ng 4 times, ay mayroon na siyang ini-emphasize niyan. 4 times. Word na fellowship. Next is the word light. Light. Na-mention siya ni Apostle John ng 6 times. The word light ay na-mention siya ng 6 times. And next is the word righteousness. Righteousness ay nabanggit siya ng 8 times. The word righteousness, 8 times siyang na mention ni Apostle John sa 1 John. And next is life. Ito, medyo marami-rami ito. The word life ay 16 times na nabanggit. 16 times. Next is the word if. Pag sinabing if ay conditional. No? So, tingnan nyo yung mga condition dyan. Kung hanapin nyo yung mga word na if sa 1 John. And then, tingnan nyo kung ano yung mga condition. Kasi 21 times siyang nabanggit. 21 times siyang nabanggit ni Apostle John.
And then, last word is the word believe. The word believe ay 10 times. 10 times siyang nabanggit. Okay, so dito muna tayo magtatapos. Pero, yung next lesson natin ay gusto kong mag-advance kayo. Gusto kong gumawa kayo ng research ninyo. At pag nagawa ninyo ay ipass nyo lang kay Sir Angelo. And then Sir Angelo ay pipicturean na lang niya. Then isasend niya sa akin para ma-check ko. Gusto kong gumawa kayo ng research ninyo about Gnosticism. Dahil yung Gnosticism ay yan ang doctrine na namayagpag noong panahon ni Apostle John na kumalat yung doctrine na ito sa church. Kung kaya't si Apostle John ay strong siya to confront this wrong doctrine, the doctrine of Gnosticism. Gnosticism, Gnosticism, Gnosticism. So gusto kong gumawa kayo ng research inyo about Gnosticism, ano ba yung Gnosticism, anything na ayoko ng copy-paste. Ayoko ng copy-paste. Gusto ko ay galing sa inyo, revise nyo, at yung mga makikita ninyong explanation niya sa internet ay simplify ninyo, i-simplify ninyo. Ayoko ng mga complicated terminologies, ayoko ng mga malalim na mga vocabularies. Gusto ko yung simple lang, yung madaling unawain, yung hindi mo na kailangang manap pa ng dictionary para maintindihan kung ano yung pinupunto. So, siguro ay 1 page ng yellow paper ay okay na. So, hindi nyo makopy-paste pala dahil susulat ninyo. So, yan ang inyong assignment. At kailangan sa next week na siguro yan. Next week kasi Sabado at Linggo kayo makakapag-internet. Okay, so research about Gnosticism. Okay, tapusin na natin dito para kasi hindi ko na matandaan kung anong oras ako nag-start. Pero okay lang na nakulangan tayo ng oras. Babawin na lang tayo sa mga susunod na lesson. Kasi medyo mahaba-habang usapin itong Gnosticism. Kasi may mga ano pa yan, may mga from that doctrine, mayroon pang mga nabuong doctrine like dualism, docetism, asceticism, yung mga ganyan, mga isms. So, babawin na lang natin yung kulang na oras natin ngayon sa mga susunod na lessons. Okay, bye. You're blessed.